Ang pet peeve ng mga business owner, ikaw nag-guide, ikaw nagturo, ikaw nag-nurture. Tapos magugulat ka na lang nung nakakuha na ng experience sa'yo, gumaling na, biglang nag-resign, nilayasan ka. My question, boss, lagi ko itong tinatanong, sa simula pa lang ba, yung pag-train, pag-guide, pag-nurture, is it kawang gawa or is it part of the job? Siyempre, talaga kailangan mo turuan yan. Exactly. So it's part of the job. Di natin pwedeng isumbat yan sa tao natin kasi trabaho natin yan to begin with. Kung tinransaksyon natin yung empleyado at tinransaksyon nila tayo, bakit naging kasalanan nila yung ginawa natin sa kanila? Bakit natin to pinag-uusapan, boss? Kasi base sa nakita natin ngayon, hindi na to based on data alone. This is based on experience. Yung Gen Z, nabigyan lang ng oportunidad na maging madali sa kanila mag-apply. Mas accessible kasi Mas ngayon sa accessible. online. But it doesn't mean that Gen Z are entitled. Hindi kasing galing ng previous generation. I'm telling this to you, boss, because 80% of my people are Gen Zs. Ilang empleyado meron ka? 240. Retention rate ninyo? 90%. How? Ito nga, boss. Coach Migs, pag-usapan natin paano ba yung pag-ooperate ng tama ng negosyo ngayon at ano yung mga pamamaraan na hindi na nagwo-work dati. Kasi marami ngayon, di ba, as business owner, usually naka-stuck pa rin sila dun sa old way of management wherein command and control. Allow me, ako naman muna magtatanong sa'yo. No? Siyempre, you've been business mentoring people. Kaya ka nga na tawag na pambansang business mentor. Marami kang mga nakakausap na negosyante. Ano yung usual challenge na naririnig mo sa kanila? Particularly with their experience of business. Ang pinaka-common talaga problema sa empleyado. Yan ang Okay. pinaka-common. Kasi example, yung mga empleyado, bukod sa napakarami nilang mga kailangan tanggapin, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, sweldo, ikaw pa magbabayad ng mga taxes nila, ikakaltas mo sa sahod. So yung maraming asikaso na ganun, tapos pagkatapos mong tapusin lahat yun, pagkatapos mong turuan ng negosyo, eto na, pagkatapos mong suportahan, matulungan, sabay lalayasan ka lang. Ang masakit nito, nagtatayo ng sarili nilang negosyo, kinukompetensya ka. Yung iba, hindi naman nagtatayo ng sarili negosyo, pupunta sa competitor mo naman at i-reveal nila yung trade secret mo sa negosyo. So, yan talaga, problema talaga ng mga amo ngayon, mga may-ari, yung empleyado eh. Yan ang common. Which is, kaya ako siya natanong, boss, no? Kasi, ito di-disclaimer kasi ako, boss. Yes. Whatever na mapag-uusapan natin, the initial reaction of your viewers will be, hindi yan tama kasi hindi ito yung nakagisnan. Hindi yan tama yung whatever I will say, maybe for some people sabihin, hindi yan tama kasi hindi ito yung tinuturo. Pero ito nga yung lagi ko sinasabi, kung tama yung nakagisnan, bakit turnover rate at this age is so high? Yes. Ang bilis magpalit. Ang retention rate ng mga kumpanya ngayon napakababa. Less than 2 years. Tapos, ang sasabihin pa, hindi, nagbago na kasi yung Gen Z. I don't know kung narinig mo na yun, boss, no? Yan ang Lagi. new Oo. normal. Nagbago kasi ang mga Gen Z, mga entitled. Yes. Ito yung sagot ko, boss, lagi. Ganyan ka rin naman dati. Wala ka lang internet, pero naghahanap ka rin sa dyaryo ng job offer. Hindi lang siya kasing dali ngayon. Yung Makes Gen sense. Z, nabigyan lang ng oportunidad na maging madali sa kanila mag-apply. Mas accessible kasi ngayon sa accessible. online. But it doesn't mean that Gen Z are entitled. Gen Z are hindi kasing galing ng previous generation. I'm telling this to you, boss, because 80% of my people, if not 85, are Gen Zs. Ilang empleyado meron ka? 240. Retention rate ninyo? 90%. How? Ito nga, boss. How na nga So, din lahat na yung how is, kaya ako siya dinidisclaimer. Oo. There's a new way, it's called exponential organization. Exponential organization. Ano yung difference niya sa traditional? Ang traditional is ganito. So, Ikaw ang boss, Yeah. tapos ito mga tao mo. So, ikaw lagi ang magmamando, mag-uutos pababa. In a way, tama, Yes. di ba? Kapag nagsisimula ka, it will work. Pero habang lumalaki ka, it will no longer work. Bakit? Kasi habang lumalaki yung baba mo, yung responsibilidad niyan dumadami. Kaso ikaw lang yung nasa taas. So sino ang tunay na pumipigil sa paglago ng negosyo? Yung may-ari. Allow me to Ikaw. say this. Oo. Ako. Oo. As may-ari. Bakit? Kasi lumawak to eh. So lahat ng demand, lahat ng sales nandito, kailangan mo pang pag-decidean lahat. Tapos dahil napakarami mo, boss, na dinidecidean and maybe na-encounter mo to sa negosyo mo, na-encounter mo sa mga negosyanteng kausap mo, kung meron kang 10 hanggang 20 na desisyon kada araw, boss, mapapagod at masistress ka talaga. Kasi as human beings, we're not built
for that amount of responsibility per day. Napapagod din tayo. We also want to take a vacation. Totoo yan. Ngayon, kung lahat yan dumadaan sa'yo, hindi perpekto yung mga tao mo. Kasi remember, boss, yung tao yan. Hindi yan robot. Anong frustration mo sa kanila? Galit ka pa ngayon. Oo, kasi hindi masunod yung gusto mo. Kasi hindi masunod yung gusto Yeah. mo. Sila, babalik sila sa'yo, boss, ikaw yung nagpatagal. Dahil... Hindi ka nakapag-decide agad. Correct. Oo. So it now becomes a never-ending cycle. Ang worst comes to worst, sasabihin ng boss, hindi ako boss dito. So wag ka magtaka, and yung mga business owner mong friend, wag ka magtaka kung bakit ka nilayasan. Ang pet peeve ng marami na mga business owner nagpo-post sa social media, ang mga empleyado kasi ngayon sobrang entitled. That's one, no? Pangalawa, ang tawag dito, masiselan sa trabaho. Yan yung mga katwiran ng maraming business owner ngayon eh. Pangatlo, kahit wala namang ebidensya, nangungupit daw at nawawalan sila ng pera dahil dun sa empleyado na yun. Kasi nga boss, ganito, wag muna yung kupit kasi masama talaga yon. And kapag nakupitan tayo, it's either number 1, sobrang galing ng tao mo, or number 2, maluwag yung sistema. But it is a structural issue. Doon muna tayo sa, bakit itong taong to ungrateful? Oo nga. Yun yung lagi kong Kasi naririnig, boss eh. ikaw nag-guide, ikaw nagturo, ikaw nag-nurture. Tapos magugulat ka na lang nung nakakuha na ng experience sa'yo, gumaling na, biglang nag-resign, nilayasan ka. So maybe my question, boss, lagi ko itong tinatanong, sa simula pa lang ba, yung pag-train, pag-guide, pag-nurture, is it kawang gawa or is it part of the job? Hindi ka kikita pag hindi mo tinuruan. Exactly. yun. So it's part of the Kumbaga, job. realidad tayo. Siyempre, talaga kailangan mo turuan yan. Huwag mo nang kwentahin na utang na loob sa'yo ng empleyado na natuto sila sa'yo. In the first place, yung pag-aaral nila at yung mga natutunan nila sa'yo, somehow kumita ka rin naman. Yes. Oh, di ba? Kaya yun yung tanong ko, boss bakit natin sinusumbat yon? Kung tinransaksyon natin yung empleyado at tinransaksyon nila tayo, bakit naging kasalanan nila yung ginawa natin sa kanila? Hindi kasi, boss, binayaran ko yan. Kaya naman tayo nagnegosyo at umawak, kaya ka naman nagbayad ng tao, boss, 2 bagay. Number 1, para hindi mo nagawin yung trabaho niya. Number 2, kasi hindi mo alam yung trabaho niya. May ganon. So, talagang kailangan natin siyang bayaran. Hindi talaga siya libre. I just wanna put in perspective, particularly to all business owners, the reason why the traditional doesn't work because it works on command and control. Traditional is yung triangle ang... Triangle na ang ikaw structure lang, ng si nito. CEO, si Board of Directors, si Execom, are treating yung mga nasa baba nila na as if may utang na loob yung mga nasa baba. Ngayon, we're not saying about wag tayo maging mabait. Pero ang sinasabi natin, yung mga bagay na responsibilidad natin, di natin pwedeng isumbat yan sa tao natin kasi trabaho natin yan to begin with. Okay. Kasi nagnegosyo tayo eh. Ngayon, ano yung pinaka-way kung bakit personally, ito boss, assistant na lang. I already have 4 assistants. Wala pang nag-resign until today. Na-promote lang sila lahat. And on my 4th now. I'm convincing my assistant now na I don't want you to forever become an assistant. Kasi gusto ko ma-promote ka rin. The people who have been with me, no, I started, isa sa mga finound ko personally is yung Prime Consulting. I started it 2019. Yung 2 tao na nasa payroll ko from the very beginning 6 years ago, 7, kasi 2019 pala. Grabe, 26 na. Oo. 7 years ago, until today, they're still with me. So, pag tinatanong ko sila, Coach, kahit anong mangyari, magkakasama tayo. Naabutan nila nung panahong hindi pa naman successful, wala pa namang nakakakilala. Yeah. As in, from the very Start. Bakit ito hindi umalis? Bakit yung mga iba madalas umalis? Because number 1 nga, again, yung traditional structure don't work anymore. Ano yung bago? Yung bago is baliktad. Paano? Ganito. O di sila na boss mo? Let me qualify that. Oo. Ang trabaho mo kasi, boss, talaga magbigay ng macro vision. Ano ba yung mission natin? Di ba lagi itong sinasabi, vision, mission. Pero ano yung main na pagkakamali ng marami? Ginagawa lang tong tarpaulin. Nilalagay sa paskil, di ba? Pinapaskil ito, Ultimo vision. may-ari, di kabisado. Oo. Hindi isinasabuhay. Oo. Pero the way to go about it, this is what worked for me. Right now, we've been handling multiple businesses because we already have a group of companies. Under that group of companies, meron na tayong, if I'm not mistaken, 10 companies under our group. What made us be so fast? Kaya siya tinawag na exponential kasi hindi 10 to 20% growth. Ang growth na pinag-uusapan natin dito, boss, mahina ang 50 to 70% annual revenue growth. Paminsan, papalo pa to ng 200%. And the solution is not about, I'm genius. No. It's about understanding that as an owner, I don't know everything. Therefore, what do I need to have? Quality talents. I don't consider them employees anymore. Na taga-sunod lang. Ang hinahanap ko talaga is quality talents.
Ano yung quality talents? Kaya siya ganyan. My job as the boss, quote-unquote, is to provide the vision, remind people of the mission, bakit ba natin to ginagawa, paano tayo tumutulong sa customer, paano tayo tumutulong sa kliyente. Kapag hindi natin ginawa yung trabaho natin, anong negative impact nito sa customer natin. I want it to be that emotionally attached. So that, number 2, boss, no? Kaya ako kumukuha ng talent is the moment na sabihin ko na kung ano yung direction ko, di ba dapat yung mga talents na yung mag-iisip paano siya gagawin. The strategy now, particularly Gen Z, boss. Ako hindi, millennial ako, boss eh. Yung iba, maybe Gen X. Let's be honest, ang tunay na on the ground na nakakaalam ng technology today is Gen Z. And how come, bakit tayo paminsan as business owner feeling natin mas alam pa natin kaysa sa kanila? Tama naman. Makes sense. Ang alam natin kung paano tayo kumita, paano tayo nagnegosyo, paano tayo nakabenta nung panahon natin. Kaso ang bilis magbago ng mundo eh. So dahil nung nagbago yung mundo, alam natin paano siya gawin. So kahit na alisan tayo ng tao, kaya natin siyang ulitin. Pero hindi natin siya kayang palakihin. Tama. Kasi on the ground, ang tunay na nakakaalam niyan, Gen Zs. So I know how to make my company work, but I don't know how to make my company grow. Who will I ask? The Gen Zs. Because they're the most exposed. They know AI. Tayo nag-aaral ng AI. Sila hindi, natural. They know ano yung pinaka-most efficient ngayon, ano yung mga technological advancement. Sila, yung They know pinag-aaralan what natin, works, no? sila, they live it. Yeah. They're an inborn, natural tech people. Yeah. So I'd ask them, how do we grow? How do we scale? Instead of controlling them how to think. Because what I know is what made me where I am today. Yeah. So ang natututunan ko rito is ang nangyari sa maraming business owners, especially yung laging inaalisan ng mga Gen Zs and all. Ang problem lang talaga is miscommunication. Yes. Yun lang talaga. Kasi if magkakaintindihan sila, if they have the same language, Correct. matututunan nilang i-manage ito. So pabaliktad yung pyramid natin ngayon pag ganito. Pag ganyan na. Bakit siya pag ganon? So ikaw at si boss, macro, sinabi mo kanina, vision, lahat overall makikita mo. Ang micro strategy, sila-sila na. Sila na. So bibigyan mo sila ng liberty or kalayaan. Dapat, boss. Dapat lang, meron kang boundaries, yes. Oo. Pero as much as possible, dapat meron silang liberty. Ang tawag ko dito is creative freedom. Let them lose money if you need to. Kung nag-marketing sila, hindi gumana, hindi gumana. As finance, sure naman ako, boss, may mga finance naman yung mga negosyo. Yeah. Pwede ka naman maglagay ng capping Yep. na pwede yan hanggang ditong limit. Pero ang hindi pwede, yung masyado tayong sigurista. Doon kasi nagtatalo, boss eh. Sigurista, kaya ka nangongontrol. Correct, Kasi correct. gusto mo sure. Kasi wala naman negosyong sigurado eh. Kaso wala namang sigurado. Saka, let's be honest, boss, kung magiging upfront lang ako, majority nga ng mga greatest ideas natin, hindi naman sa boardroom nang galing. Di ba? Nag-CR ka, boss. Jebs. Naggaganyan ka, Yeah. tapos biglang, nakaisip ka ng idea. So, ibig sabihin, hindi porke yung idea is hindi nanggaling sa atin, ibig sabihin, hindi na siya tama. So, I personally give people creative freedom. Paano, boss, kung hindi niya alam? Tanong ko doon, bakit mo hinire? Di ba, kung mag-hire ka na rin lang, dapat nag-hire ka ng may alam. Kasi coach, gusto ko mura, yun yung sagot. Kasi ayaw mong gumastos sa magaling. So, tinipid mo, kaya ang nakuha mo, Tipid din. Nagsisimula pa lang, walang alam. So meaning to say, you would prefer compensating more to a well-educated and experienced individual rather than growing them with you. Both, boss. All task-based, pwedeng intern. You grow with me kasi task-based naman siya. Meron ka naman, boss, sa mga negosyo mo. Kunyari, CSR. Saved replies lang naman yan, tapos copy-paste. Meron ka namang mga, kunyari, Canva. Yeah. Kahit pa paano, may mata, magaling, nagsisimula, pwede mong bigyan ng chance. Kasi task-based. And then, meron kang expertise-based. Ito yung mga kailangan mag-isip. Advertiser. Marketing, finance. Yeah. So ito, kailangan na, hindi lang yung bookkeeper. Yeah. Yung finance talaga, kaya magbasa ng numero. Yung mga nag-iisip, boss, hindi mo yan pwedeng ibigay sa intern. Kasi wala pa silang experience to do it. So yung intern, pwede mo yan bigyan ng minimum. Sige, you grow with us, bigyan namin kayong minimum. Correct. But because the mission is clear, they understand they're not doing it for you alone. They're doing it for a higher purpose. And let me tell you, boss, yan ang pinaka nagpapastay sa Gen Z. Ang Mission. A higher purpose. hindi sila sa compensation or No. salary driven. No. In fact, I've witnessed this multiple times, boss. Allow me to share this. Paminsan pa nga, umaalis sila sa high compensation
for peace of mind. Imaginein mo, boss, meron ka bang mga negosyanteng nakausap? In Yeah. your experience, boss, tatanungin kita, yung ayaw magpa-promote ng mga tao nila, Meron. can you Surprisingly share that meron. story? O, di ba dapat, Yeah. naturally, dapat gusto nila ma-promote Yeah. para tumaas ang sahod. Yeah. Pero ngayon, meron ng generation na ayaw na nila magpa-promote. Okay na sila doon sa trabaho nila. Actually, Can you ako share that? personally, na-experience ko yan. Meron na kaming empleyado na gusto ko na siyang i-move up, no? Sabi ko sa kanya, ikaw na ang CFO, Chief Finance Officer. Alam mo, sinabi sa akin, boss, pag ready na ako magsasabi. Pero sa ngayon, gusto ko yung sahod na malaki, gusto ko yung kita na malaki, pero I'm not capable yet. Hayaan mo munang i-grow ko yung sarili ko. Wow. Na-surprise ako sa ganun kasi feeling ko, bilang kasi natutuwa ka, maayos magtrabaho po-promote mo na. Pero sila mismo, nagtataka ako, sila mismo, boss, wag muna, hindi pa ako handa. Nakakagulat lang kasi dati, susunggaban na kagad yun Kasi mas malaking sahod na to We're talking about not just ordinary increase in their salary, but more than 100%. Yeah. Yun yung surprisingly ganun. Tapos ultimo sa mga creatives na mga tao ko, may mga ganun din na pang-promote na, ayaw pa nila because they wanted to gain more experience, ayaw nila mapahiya. Alam nyo bakit? Ikwento ko sa inyo. Kasi yung nakita nyong modeling na boss, nasa stress. Ito yung lagi kong sinasabi, kaya importante sa akin, boss, yung playtime ng owner. Bakit? Kasi ganito siya nangyari sa negosyo, boss. Ang May nakikita sa akin ng tao ko, hindi man sa'yo, sa manager nila. Kasi syempre, may gitna pa naman yan bago umabot sa'yo. Sa manager nila, nasa stress sa dami ng responsibilidad. So magko-compare sila. Kung kitain ko yung income na yan, pero yan naman yung stress, wag na lang. Okay na ako dito. At least kahit pa paano, maganda na yung kita ko compared sa stress level ko. tama, nga, actually, yes. Nakita ko si manager Tumanda yung itsura niya kaso 31 lang siya. Pero itsura niya, tanda na. Ayoko na niyan. Aray ko. So, Oh, yun na ngayon yung mindset nung empleyado. empleyado. May parang modeling effect din pala. Yes, boss. Kaya gusto ko yung reverse. Kasi nakikita nila yung promotion nila, instead na nasa-stress lalo, gumagaan yung trabaho. Imbis na nanggagaling kay manager, kay VP, kay boss, sarili ko. Yes. Okay. So si manager, ano na lang ginagawa niya? Quality assurance, taga-ensure na productive lahat, tapos maghanap ng bagong project Yes. para mas enjoy yung kumpanya, Yeah. or mas pag may kumita, meron tayong bonus. Yun yung ginagawa ng manager. Ngayon, nakikita ng empleyado, ba, exciting pala yung trabaho ng manager. Gusto ko magpa-promote. Tama. Now, the business owner, balik tayo sa'yo, boss, bilang negosyante. Yeah. Huwag muna yung boss RDR na sikat. Yeah. Yung boss RDR na negosyante. business owner. Okay. Bakit ka ba, boss, nagtayo ng negosyo? Siyempre, gusto kong kumita. Yes. Napaka-ipokrito ko naman kung ayaw kong kumita. Correct. Gusto kong kumita, gusto ko yumaman. Kaya ako nagtayo ng negosyo. Ba't di ka na lang, boss, naging high income employee? Kasi, boss, pwede naman Mayroon akong mga kilalang empleyado, pero, boss, milyon ang sahod nila. Actually, may offer ako sa mga TV station. Susweldoan ako ng milyon. Pero bakit negosyo pa rin? Mas madali yun Oo nga naman. No? Actually, napapaisip nga din ako di ba? Kasi yung siguradong kita na yun Milyon na yun kasi nakapag-create ka ng pangalan sa sarili mo. Ngayon, ano ka na? Kumbaga, qualified ka na para sa mainstream. So, bakit ka, boss, negosyante pa din? Ayoko ng control Exactly, boss. Kaya ka nagnegosyo kasi gusto mo lumaya. Ayoko ng control. Bakit? Tanong ko sa inyo, boss. Kaya pinag-usapan natin yung organizational. Bakit nung hindi ka pa negosyante, boss, mas malaya ka pa kesa sa nung nagne-negosyo ka? Nung hindi ka nagne-negosyo, papasok ka alas 9, uwi ka alas 6. Oo. After 6, bahala Wala na, ka na. masaya ka na nun. Happy ka. Pag Friday, may happy hour ka ng Friday. Pinagdaanan ko yan, boss, kasi nagtrabaho din ako Happy hour, Saturday tsaka Sunday, masaya ka nun. Masaya ka. Lunes ka na lang magkakaproblema. Nung negosyante ka na, mula paggising mo hanggang pagtulog mo, ang Hanggang iniisip, panaginip. Oo. negosyong pinag-uusapan. Totoo yan. This is the reason kung bakit traditional doesn't work. Yung sinasabi nating exponential or reverse. And ito, gumagawa kasi ako, boss, allow me to, Yeah. sidebar. Gumagawa kasi ako ng mga business audit sa mga kinoconsult nating mga kumpanya. Pumupunta sila ng office minsan, tapos ikaw naman, boss, nakapunta ka, Oo. na-inspire ka, para, uy, ang ganda. Ganda ng office Pwede nyo. bang i-gawin din namin sa amin? Anong Yeah. ginawa mo, Coach Migs, para yung negosyo ko maging ma-pattern sa inyo? Yeah. So, ino-audit ko yung negosyo, including yung finance, yung operations, yung sales, May saka services kayang ganyan? meron akong ganun, boss. Ano pangalan? Audit. Business audit. Business audit? Yes. So, it's more of a service lang na lang. Para lang siyang one-on-one mentorship, Para sa mga business owner. pero sa mga business owner. Okay. Tapos, sinasabi ko na doon, ito yung mga kailangang next steps. Ngayon, dahil nga meron tayong group of companies, boss, Yeah. tayo na rin ang service provider ng mga kailangan nila. Para ang goal nga natin is yung buhay ng mga negosyante dumali. Hindi natin matatanggal yung
Problema, at least lang meron silang karamay na dadali yung negosyo. Correct. Bakit natin to pinag-uusapan, boss? Kasi base sa nakita natin ngayon, hindi na to based on data alone. This is based on experience. Kapag reverse yan, boss, may talents ka sa taas, of course, they're compensated. And then, habang bumababa, kumukonti kasi QA na lang eh. Tapos yung, supervisory level. Ang management team mo is creating new projects. Kasi hindi niya na magko-QA, nag-QA na to eh. Kasi ito, ginawa niya na yung trabaho. Correct. Ikaw, boss, balik sa'yo yung kalayaan. And isn't that what the profit is for? To buy your time. Tama eh. Kaya ka nagnegosyo para yung oras mo, mabili mo. Para mabili mo. Oo. Supposedly, yun talaga design. Pero sa mga maraming business owner, wala Hindi eh. siya nangyayaring ganon. Hindi siya nangyari. Yes. Kasi, nandun pa rin sa command and control. Yes. So, dapat, exponential tayo. Let your people grow with you. Yes. Pero bigyan mo sila ng freedom na magkaroon sila ng desisyon, magkaroon sila ng sarili nilang creativity sa trabaho. Yes. Ngayon, syempre, again, ang laging palag ng karamihan dyan is, Paano kung iwanan ako? yes. Hindi ko alam. Personally, take ko to. Paano yun? Number one, kaya nga siya ganyan, ibig sabihin, dapat may nakakaalam. Pagdating sa'yo, dapat yung sistema niyan buo na. Hindi ka naman pagre-resign na ng buo. Unless, boss, sabi ko nga, unless your manager is not doing their job. If your manager is doing the job, dapat alam niya yon. If the supervisor is doing their job, alam na dapat yon. Kasi yun yung role niya eh. Ito kasi, side comment. Ayoko kasi, boss, na gusto kong utusan yung rank and file, papadaanin ko pa sa'yo. Kasi may tenga naman yan. So sabihin ko na lang sa kanya diretso anong gagawin. Tama. Kaya ito hindi nag-work. The bureaucracy dilutes the message. Versus ikaw, guys, itong gagawin natin, project. We did, let's say we helped, sabi ko nga mission-based. We helped 10,000 clients last year. How do we make it 30,000? Give me projects, give me strategies, everything. Ibibigay mo sa kanila. Let them think about it. For every project, mag-a-allocate na ako kung finance ang pag-uusapan, mag-a-allocate na ako ng bonus. Lahat ng nag-work na project, may bonus kayo May dyan. bonus. So, siyempre sila gaganahan. Hindi lang gagana to kapag yung may-ari either madamot, pero madalang ako, boss, makakita sa totoo lang, contrary to popular belief, madalang ako makakita ng owner na madamot, boss. Basta't ang ugali ng may-ari, as long as kikita yan, Okay lang. solve yan. Oo. So, madalang ako makakita ng, Oo. akin lang to sobrang dalang ko makakita nun. Mas nakikita ko pa siya actually sa hindi may-ari. Tama. Yung crab mentality, mas nag-a-appear Oo. yan sa mga high-rank official ng... Sa higher rank. ng kumpanya. Pero sa may-ari, madalang ko siyang makita. For as long as kikita yan, mabilis tayo mag-usap. Ngayon, bakit ko to sinasabi? What if mag-a-allocate na ako ng bonus for all of them, you do your job, and then you do your project. For every project that you will create on top of your job. Kunyari, meron ka na, ikaw boss, may RDR talks ka. Madami. Marami ka. Buo na yan. So hindi na, pag nagpasahod tayo dyan, sahod na yon, walang bonus yon. Bakit? Nabuo mo na eh. Correct. Pero kapag nag-imbento sila ng bagong related product or service sa iyong existing main business line, Yes. bobonusan ko na yan. Actually, yun yung ginagawa namin. Yes. So ngayon, gaganahan sila. E di, gumagana ngayon, boss, na yung mga nasa baba ang siyang tumutulong sa'yo sa taas. Because again, ako, I will not be speaking for everyone, but I will be speaking for me. I don't know everything, boss. Many of what worked in my business is not because of me. But maybe my only contribution is number one, culture. Na-protect ko yung culture of ganung level high performance. Number two, boss, is selection. Kasi kahit anong culture Dapat ko, tama hire mo. No? tama ang hire. Hindi, ito, pag-usapan natin yan. Total, nandyan na tayo eh. Kadalasan kasi, ito yung nangyayari. Yung mga may-ari, wala na sa, especially startup, it is through recommendation na lang ang hiring nila eh. Tapos, hindi na rin inaatupag yung skill-based. Yeah. Kasi syempre, may new norm ngayon na ano ba pipiliin mo? Mabait, maayos ang ugali, o talented pero masama ugali. Pero po pwede naman talented, Na mabait. maganda pa ugali. Yes. Yes. Tama. Yes. So, bakit ka kailangan mamili doon sa wala ka pagpipilian? Pwede ka naman mamili doon na meron yung dalawa eh. Ang nangyayari kasi, rekomendasyon ng pinsan, kinuha ng kapatid, yung mga ganon. So, ang nangyayari ngayon, nagiging family business na siya eh. O, bukod doon, iba naman, tropa-tropa, barka-barkada, kaibigan, ganun siya eh. Ito tanong na marami at gusto ko mapag-usapan din natin ngayon. Kailan ka ba dapat kumuha ng HR na maayos? Kasi HR problem yan. Halimbawa, nag-uumpisa ka, nag-i-e-com ka or nagbukas ka ng maliit na restaurant business. Sa totoo lang, boss, number one, dapat ikaw ang HR. So, ibig sabihin, trabaho ng isang startup na may-ari na mag-qualify ng tamang tao. Yes. Not based on emotion, but based on credentials. Yes. Based on test.
I would say. Di ba kasi usually meron naman yung training period, tapos meron namang probationary period. Oo. Hindi natin ginagamit yun pero dapat ginagamit natin yun Ibig sabihin, yung may-ari, unang-una, maraming talent boss na magaling. Pero kung titipirin mo lahat ng tao, wala ka talagang makukuhang magaling. Kasi tinipid mo nga Yeah. Number 2, nasaan ang mga magagaling boss? Siyempre, nandun sa magiging bias ako. Pero yun talaga based on based on experience sa negosyo, nandun talaga sa maganda-ganda pinag-aralan. O magandang sa school. Okay. Tapos, may experience pa. So Nandun hindi talaga mo yan boss makukuha basta-basta. Yes. Malaki. Correct. May demand sila. Correct. Oo. So ibig sabihin, anong ang magbabanggit na ako kunwari? Nasaan ka sa LinkedIn? Kasi nandun sila Oo. Pag tinignan nila yung company profile mo, bakit sila oo sa'yo? Hindi lang sa'yo, boss. Ayun sa mga manonood natin, bakit sila oo dyan? Ngayon, kung ang kunwari, cafe, tapos ang kailangan lang naman is basic, yan, pwede na yan kahit sino. Pero kung ang pinag-uusapan natin is talent, marketing, mahusay na business barista. development, mahusay na barista, or kung product man yan, formulator, chemist, wala ka makukuha dyan na, uy, dukutin kita tapos ikaw na magano. Walang ganon. So dito, kailangan mo talagang be intentional. And how can you be intentional which is magaling ka boss, branding is one talaga, social media presence is one, but most importantly is that at cultural attraction. Cultural attraction. Oo. Ano yun? Ibig sabihin, pag pumunta ba sila sa opisina mo, ma-inspire sila magtrabaho? Or isa lang tong kumpanya na to sa mga ina-applyan ko. Pagpasok ba nila ng opisina automatic, hindi kailangan gumastos ng malaki dito, boss. Kailangan lang, pagpasok nila, may bumati ba sa kanila at the very least? Or wala? Ini-snub lang sila. Pagtingin ba nila sa opisina mo, hindi kailangan maganda, boss Ito lang ang malinis ba? Na parang ang sarap mag-work dito Yun yung cultural attraction. At hindi yun napepeke, boss. So kahit startup, 5 tao lang, pero if you're building something together, people would want to work for you. Ganun nga yun kasi napansin ko, yung mula nung inayos ko yung office namin, kumbaga mas naging quality yung mga employee ko, mas naging maayos yung mga credentials nila. Yeah. And mas nakaka-attract kami ng talent talaga. Minsan kasi nakakalimutan ng ng business owner Nakakalimutan nila madalas, alam mo kung ano. Ang gaganda ng nila, ang gaganda ng mga tindahan nila. Pero yung corporate office nila, wala sa ayos. Diba? Nandun ang pera, nandun ang management team mo. Diba? Ito, boss, isa sa mga natutunan ko Magkano ang office construction? Depende sa square meter. Lagay na lang natin 15 to 20,000 per square meter ang construction. So mga magkano yung boss? Sorry. Depende sa normal square na office, sabihin mo ng 50 square meter. Sa 50 square meter, siguro... 1M. Kung 20,000 square. 20,000, mga 1M. Maganda na yun. 1 million. Magkano perang ibabalik nun? Aba, milyon. Kaya ka nga maglalagay nun bakit sa tao, ang 1 million is 80,000 a month or 70,000 a month? Bakit tayo natin gumastos sa tao? Yung tao, mas kaya niyang pabilisin yung milyon-milyon kesa sa opisina. Makes sense. Ang nangyayari kasi, OPEX tayo sa ibang bagay. Pagdating sa tao, bagsak OPEX tayo. Pero pag titignan mo yung annual nun, pareho lang yun 1 million to, 1 million din naman to. Pero kaya nito is 6 months ROI. Yeah. Yung 1 million, ito hindi. Ngayon, anong ginagawa ng iba? Ito yung worst na ginagawa ng iba. Sobrang baba, tapos madami. Yan. So 70K, sabi natin 70K din. Pero yung quality nun, dahil nga sobrang baba, Sakit sa ulo. sakit sa ulo. So nagkaroon ka lang ng 5 sakit sa ulo. Versus kumuha ka na lang ng isa na magaling. Yun. So isang magaling, kahit taasan ko yan, okay lang magaling yan Tipid ako dyan. Tinaasan na yan. Mga yan. So, bakit ko siya sinasabi, boss? Ngayon, ano yung best way? Ito yung best practice ko, boss. Hindi ko man taasan yung sahod, taasan ko yung bonus. Paano kung parehas? Mas maganda. Tinaasan mo na yung sahod, tinasaan mo pa yung bonus. Sana all. Yes. Ngayon, bakit ko siya ginanon? Hindi ko siya of course, dapat above minimum tayo. Kami kasi, boss, Bacoor Pero isa sa mga inaano ko talaga is BGC level compensation in Bacoor. Kasi ako mismo, boss, personally, nagtrabaho ako sa Makati, taga Cavite ako. So alam ko yung pakiramdam na everyday babiyahe ka. During that time, that was 11 years ago, 2015. Ang sahod nun, 14K, bawas pa lahat, allowance pa yung iba. Take home mo, sabi mo ng G's. Tapos sa Makati ka, may biyahe ka everyday, ano pang mauuwi ko nun? Wala na talaga. Kaya nga na-invento sa amin Jolly Jeep, di ba? Kasi yun lang yung kaya naming bilhin. So, experience ko yun. Sabi ko, kung magtatayo ako sa Bacoor ng opisina, I wanna make sure if I want to attract Makati-level talents, I need to provide a Makati-level compensation. At alam ko mananalo
both ends because yung taga Cavite, hindi na siya babiyahe. So yung may savings na siya on travel, may savings na siya on time, tapos may savings na rin siya on actual purchase. Kasi ano na lang lapit na sa bahay niya Correct. So Makati level compensation in Bacoor. Ngayon, lagi ko tong sinasabi, yung sahod kasi yung increase niyan, hindi naman yan ganun kabilis. Pero yung bonus, pwedeng mabilis. Oo. Bakit? Pag Kasi natuwa. hindi lang boss, kasi pwede ko siya is-sales driven. Kung ang revenue, this one, mag-allocate lang ako X percentage to the revenue. Kung malaki to, automatic bonus to So ibig sabihin, kahit hindi lumaki yung sahod nila, pero lumaki bonus nila, malaki pa rin yun. Correct. Bakit ko to sinasabi, boss? Now, di ba ganyan siya? These people would want to care for your revenue. Kasi alam nila, kapag lumaki revenue, malaki bonus. Mas gusto ko yon versus kahit wala kang KPI, may sahod ka. Unless operational siya. Accounting, admin, tenured operations na kaya nilang mag-cost cut due to efficiency, not due to manpower na pagtanggal. Kung kaya nila may efficient, yes, bigyan nating malaking sahod. Pero marketing, sales, yan boss, bonus driven lahat yan. Bakit? Para lahat ng to, they now care for your top line. They now don't care for your, hindi lang bottom line iniisip nila, top line na. Kasi alam nila, kapag ginalingan ko, meron ako. So yun yung makakapagpa-attract ngayon boss ng mga talent talaga. Yeah. So before we end this podcast, I really enjoyed this podcast, Coach. Thank you, boss. Nakakatuwa kasi businessman sa perspective. Kasi ang tingin ng marami sa'yo, life coach ka lang sa social media. So gusto ko ipakita rin, i-highlight din dito yung knowledge mo about business. Kasi ikaw yung isa sa nag-guide sa RDR Business Solutions kung ano yung mga diskarte namin sa negosyo. No? So before we end, how can they actually reach out to you, Coach? Kung halimbawa, meron silang gustong tanong, meron silang gustong i-improve sa organization nila, how can they reach out to you? Of course, boss, yung social media natin since before, ikaw naman, boss, ay isa sa mga tumulong na palakihin talaga yan. It's still intact Migs at Life Flores. Coach Migs Life or Migs, Coach Migs. Migs Flores na may blue check, boss. Oo. They can also message Prime Consultancy. So, meron yung company natin, may sarili rin siyang Facebook. They can Yeah. inquire. We can do a business audit first and then from there, tignan natin kung paano tayo makakatulong. Right. Whether through HR, people development, or through other means katulad ng operations. So may mga retail kasi na supply chain yung isa nating negosyo. So Yeah. we handle all logistics and fulfillment to others. Pwede rin yun. Pwede rin. Sa mga nag-i-e-com. Sa mga nag-i-e-com. Alright. So, ayun boss. Yeah. Thank you. Thank you, bossing. Yeah, salamat. Ang galing. Walang cut yan, ha?